pwedeng natutoxican si guy dun sa current girlfriend niya kahit gaano kaganda yan. Pero kung hindi mo kami bibigyan ng peace, hindi mo kami bibigyan ng payapa, and then comes ang babaeng sakto lang. Pero may payapa, may pipiliin namin yun eh. Yung nangyari sa akin nun, parang on this I became the guy na hindi ako katulad nung guy na when I'm with this girl. Mas hinahanap mo yung quality over looks. Naging ganun ako. Kumbaga na-compensate yun, nalimutan ko yun. Kasi nagiging ako, lumalabas yung totoong ako pagkasama ko siya and walang takot. That's the most important. May ganung face din. So, hindi rin natin alam. Malay mo si guy, natutoxican na talaga, hindi Yes. Pero either ways, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Tanggapin nyo na lang yun. Pero reality talaga, di ba? Do you agree when I say there's this what you call pretty privilege? Oo, pretty. Pare. Totoo. Siyempre, laki na na suso, may privilege. Hindi ko na, baka sabihin nyo kasi overconfidence naman si ate. Aware naman siguro tayo. May good looking naman. Yes, ako, na minsan nararanasan, all the time, nararanasan ko yung pretty privilege. Okay, sa isang Face araw, card, ito, ask ko sa'yo, Cheska. Ang maganda kasi, sanay na kayong hinihit on ng lalaki. Lagi. Sa isang araw, ilang beses kayo hinihit on ng lalaki? Actually, wait lang Pag you're a woman with high aura and energy, intimidating woman. Do you consider yourself as intimidating? Yes. Ba't hindi naman ako na-intimidate sa'yo, Chess? Kasi, wait lang walang masyadong nagtatanong na lalaki ng number ko, pangalan ko. Pero, nafe-feel ko gusto nila. May ganun Saan to? Bar? Kasi, bar, all over. Coffee shop? Kahit saan ako, pag lumalabas ako. Kasi, mga lalaki kasi may gut feel sila na atong babaeng to na parang tinignan mo intimidating, parang mataray, parang yung mata mo kasi standards wise, tapos ganun. yung resting face mo, bitch resting face Ganun. So, nawawala yung ego nila, yung confidence nila, yung ego nila, parang shit, ayoko kunin number nito kahit gusto ko kasi mamaya ganto, ganyan. Kasi nga ganyan. So, parang yung sila, nahihiya sila ganun. Akala kasi ng mga tao pag maganda ka, maraming mag-hit on sa'yo. Totoo naman, maraming Oo, maya't-maya. Pero sa social media, pero in personal. Oo nga pala, masikat ang social media ngayon. But before kasi, yung panahon namin, talagang personal, hindi social media, personal. But I'm sure mas dumoble ngayon kasi nga social media. Ang daming taong matapang sa social media. Nag-PPM pero pag lang. yung a woman ka na intimidating, sobrang hirap sa mga lalaking mag-hit on sa'yo. For me, gano'n nararamdaman ko. Okay. So madalas ka. Okay. Ano yung mga privileges na nararanasan mo minsan? Meron ka, kwento ka na isa. Simple privilege. Mga basic privilege. Kunyari, nahihirapan, nasa condo ako So, independent woman ako lang mag-isa. Siyempre, may mga mabibigat na bagay ako. Buhatin, grabe. Lagi ka nga may binubuhat na mabigat. Kitang-kita ko nga, bigat na bigat. Kailangan mo na ang katulong dyan. Siyempre, may mga tao doon na, ma'am, tulungan ko na kayo, ganyan. Whatsoever. Tulungan ko na po kayo, ganyan. Another thing pa, pag sa bar, biglang magugulat kami, may alak. No, that's for you. Pero may kapalit yun. Can I get your number? Okay, binibigay mo. Oo, pag binigyan na. Pero one time may nag-hit on sa akin na, ma'am, sabi po ng boss ko, gusto niya po makuha yung number nyo. Pili po kayo ng alak. Binigay menu. Pinili ko yung pinakamahal. Yung champagne. At gusto ko. Wala, di na bumalik, di na tanong. O, diba? Di na rin pala kaya. Masyado kayong bida-bida. Tapos pag nag-oo masyado kayong, yung overconfidence kayo na kala nyo babae, mabibili lang ng ganyan. Tama yun. Para sa number. Sige, pinili ko yung pinakamahal. Tingnan natin. O, di na bumalik sa akin. Ang kaya lang ata isang bucket. Yung pinakamahal bakit?
ako to. Oh. Number ko, syempre, makikilala kita pag kinuha mo number ko, tapos binalan mo ko nun, ay, ito yung ano. Kasi, the more na value yung binigay mo sa babae, the more na binavalue mo din siya. Okay. Ganon. Yung thinking ko, kasi, kunwari, binigyan mo ako ng Dior. Wow. That's a high value, brand. So, feel ko, binavalue mo ako ng sobra. Kasi high value things pero yung... Pero ito yan, teka lang, Cheska, pigilan kita dyan. Dior. Okay. Ay, sorry. Binigyan ka ng, binigyan kita ng Dior. Binigyan kita ng Dior, for example. Kung binigyan kita ng Dior, pero ako bilyonaryo, do you think am I giving you your value? No. Pero at kasi least, wala sa akin yun. Wala sa akin yun. Bilyonaryo ako eh. Mani yan. Barya lang naman. Dior sa akin. Titingnan mo din yung kakayahan ng lalaki. Pero kung yun nga din, yung kakayahan yung lalaki, din. Working class, binigyan ka ng Dior. That's something. That's something. I mean, sa age ko ngayon, sa ano ko ngayon, syempre wala naman sigurong mga bilyonaryo ngayon. Syempre, ano na yun eh. Parang sa age ko, sa vibe ko, gano'n. Hindi yung mga matatandaan yung mga bilyonaryo, di ba? Oh, hindi lang naman matatandang. 40 plus. I mean, syempre may mga 30 plus. May mga asawa na yun. Oo. May mga single din naman. Mga yun. Pero what I meant is yung ka-age ko or near my age or a bit above na meron, na guy. Meron din naman. I have friends who are 28, 29 but they're making like 5 million a month. Oo. Totoo. Mga ganon. So, yun din naman yun. Commensurate yung value na Asa na ba tayo? Okay. Nakalimutan ko na. Yun. Yung ganda, pretty privilege. Yun na, pretty privilege. Hindi, tsaka madami. Kahit sa trabaho. Kahit saan, actually. Minsan, kahit sa restaurant or something, na ako, maraming privilege kahit sa traffic. Oo. Kami sa akin, ng mga friends ko, pag may, sa sige akin, ma'am, daan po kayo. Sa akin, sa akin, hindi naman sa yung, talaga lalo na especially lalaki, visual kasi ang lalaki. Wala kaming pakialam sa ugali mo, mamaya yun. Ang una namin, itsura mo muna, attractive ka, okay, titingnan ko yung ugali mo din. Doon ko natitingnan yung ugali mo, attractive ka. Pero yung hindi kami ay, ang ganda ng kalooban niya dito ko. Hindi Ako sa akin, ang ganda ng kalooban niya pag tinanggal mo yung pantaas Ganun Yung iba, pag sinabi, ang gandang kalooban mo, no? Pero isa-iba nakatingin. Iba nakatingin. Ibang kalooban pala. Yun ang namin So kami, talaga yun. Meron talagang, we can't deny the fact na kahit sa lalaki, gwapo. Yeah. Pag gwapo ang lalaki, ang daming privilege. Yes! Madami din privilege. Pero ito kasi yung point na gusto kong tumbukin. Sa panahon ngayon, sa dami ng mga technology, na pwede ka nang gumwapo Parang kasalanan mo na lang pag hindi ka gumwapo. Hindi ka gumanda. Hindi ko sinasabi maging gwapo kang Dingdong Dantes, ganyan, di ba? Pero yung maging presentable ka man lang, yung balat mo maganda, mabango ka. Diba? Which yung is appearance mo. Yung appearance mo, which is pumapasok ngayon. Kaya importante, meron kang pikutin. Kailangan mo ng pikutin. Kasi kailangan na talaga yung importante na ngayon kasama na sa accessories ng lalaki aside sa skincare o ang perfume. Diba? Kailangan mabango. Nag-level up na mga guy ngayon. May skincare na din sila. May skincare. Which is a good thing. Kasi before, parang, sabi nila, pag nag-skincare ang guy, ay, bakla yan. No, it's hindi. part of you, part of your grooming. Ako, nung panahong ganyan, yan ang sinasabi nila. As in, meron pa nga ako, nag-alala ko doon. Ito totoo kasi naglalagay akong tinted moisturizer. Dati yung bago ko tumugtog sa banyo. Pumasok sa akin, may lalaki. Nakatingin. Tapos, bigla sabi niya sa akin, what's your number? Natawa ako, sabi ko, putang inang yan. Inano ko na, inayaan ko na lang Akala, Pero ako kasi lumalabas na products ngayon for men. That's a good thing. Yung sinasabi ko, this was back in 2003, 2002, 2003, 2004. Okay. Hindi pa ata ako pinapangalan. Hindi pa. Nag-aalaga na ako ng balat. Nag-aalaga na ako talaga. Ugali ko siya talaga. Yung ganong na
Ngayon, medyo nagkaedad tayo, it paid off in dividends. Hindi ako mukhang 45. Hindi ako mukhang baby face si Tio. Hindi naman baby face, 30 plus. Tara. Di ba? Sip-sip. 30 plus. I mean, hindi halata sa kanya. Hindi halata. Pati yung energy yung ko, hindi naman ganun. So, importante kasi na mag-invest ka sa sarili mo. Mag-invest ka rin sa itsura mo. Ayusin mo. Kasi, let's face it, nobody wants to do business to people they cannot trust. Yeah. And if you're good looking, if you're well presented, the way you are packaged is good. Parang produkto ka din, maganda yung bihis mo, maganda yung mabango ka. People like you. Automatically yung charisma mo mataas. Kung wala kang charisma, wala kang wala. Wala, hindi ka mahihirapan ka sa mundo. Ngayon? Malupit ang mundo sa pangit. Nagiging open na ngayon yung mga tao about surgery. So, surgery. Nothing wrong. That's another way to to value yourself, like upgrade yourself. Yung kakasabi nga ni Tio na walang masama. Yeah, walang masama doon. If that will make you happy, I won't judge you. At saka Tanglang kapal na mukha porket gawa din yung nilong. Same. Nagtatanggol. Nagtatanggol ka syempre mga gawain lang namin. Kailangan namin pagtanggol mga sarili namin dito. Pero kasi, there's nothing wrong. Yeah. Nothing wrong. Wala naman, there's nothing wrong naman about doon. Tsaka sa akin, puta, eto yan bigyan ka ng gawa ng muka o retoke pero libre, ipopromote mo lang. Ewan ko kung hindi mo tanggapin. Lahat gustong gumwapo, lahat gustong gumanda, huwag kayo magpaka-hypocrita. Kasi nga, yung privilege ng mga good looking. Oo. Parang in generation na yan, hindi nawawala yan. Diba? In generation na yan. Oo. Tama. So ikaw, kawawa naman, ito naman yung hindi naman pangit si girl. Pero it's just that if you're going to compare... hindi naman pangit. I mean, hindi lang ka nasa-nasa yung... Hindi ba ganun din yun? Puta. Hindi pinapaganda. Tinatry ko kasi pagandahin. Baka sabihin kasi nila porket maganda ka. Eto si current, eto si pinagpalit. Okay, ganon. Ganon siya. High and low. Ganon. High and low na lang. Ganon yung Pero, who are we to judge? Kung doon naman masaya yung lalaki. Yeah. And then, tsaka hindi natin alam yung full story about their relationship. Kasi sabi nga, hindi mo malalaman ang isang kwento ng tao kung hindi ka, you will not step foot on their story. Okay. So tamang importante rin talaga ang tao, no? Grabe, ang lakas nila mag-judge pagka pangit. Yung Tapos yun nang-judge. Oo. Yung nag-judge, pangit din. Diba? Ako nga natatawa ko tingnan mo yung aura ng mga basher. Yung mga tinitingnan mo yung mga nambabasa. Yung pag tiningnan mo mukhang yung makikita mo doon. Actually, wait lang. May nabasa ako sa comment section. Yung sa vlog natin. Parang, balik ka na daw sa Panadero na bakery. Sabi sa akin. Balik ka daw ako sa bakery. Tapos tinignan ko yung, mas may nag-comment. Pero mas mukha pang bakery yung asawa mo. Oo nga, Diba? Ang daming ganun yung parang ganyan, kalbo. Pag tiningnan mo naman siya, parang mukha naman driver ko. Diba? Parang, diba? Natatawa ko. Nakatambay lang naman sa tindahan, umiinom ng Cobra para makatambay. Diba? Yung daming ganun Bakit? Kasi nasa social media sila Kahit ano sabihin nila, wala naman mananakit sa kanila. Walang masasak. I mean, walang makakanakit sa kanila physically. Kaya kung ano-ano na lang masabi nila pero hindi nila makita yung itsura nila. Diba? Excuse me. Yeah. Diba? Parang ganun. Yun. So, ngayon, ang pag-usapan naman natin, yung girl code. Yeah. Girl code. Okay. Ano yung girl code na ano yung sinasabi? Kasi bro code alam ko Ako ang bro code sa akin. Marami kasing girl code Ito yung bro code simple sa akin. Unang-una, bro code sa akin, wag kang aamin. Wag kang aamin. Iba na yun. Pabot sa kasinungalingan naman yan. Pangalawa, wag kang mandadamay. Kasi yun nila. Diba? Wag kang mandadamay, bro code. Pangatlo, yung naging jowa mo, sa akin, halimbawa ako, naging girlfriend ko, sure ako na yung lahat ng lalaki sa paligid ko, sa buhay ko na nakapaligid sa akin ngayon,
walang jojowa dyan. Ayun yung, same Yun ang as, bro code. isa din sa rules ng girl code, isa rin yun. Ano yung mga rules ng girl code? Para kasi hindi ko alam. Huwag mo jojowain yung jowa ng friend mo. Yung friend mo, ganun din. Okay. Same din. Tapos? Huwag kang aamin pag nahuli ka. Huwag kang mapapahuli. Galingan mo magtago. Charot lang. Hindi, magaling kayo magtago. Mga hayop kayo eh. Diba? Kami nga nahuhuli nyo eh. Uy, kayo, hindi na yung mahuhuli, mamamatay na lang kayo. Nakabanat pala si kumpare. Wala naman talaga kasi. Nag-overthink lang din ng mga lalaki. Kasi ginagawa nila. Hindi rin? Hindi rin. Ang babae mamamatay na lang, nakasingit pala si kumpare. Diba? Yun ang hindi naman hindi malalaman. Basta napakalawa kasi ng girl code. Oo. Pero ano yung na-broke nilang girl code doon? Hindi kasi ako familiar sa mga girl code na yan eh. Hindi ka familiar? Hindi ako familiar sa mga girl code. Pero bilang babae, ano yung violate niya na girl code? Ano yung bad trip? Violate niya dun sa... Dinisrespect mo yung kapwa mo babae. Babae. Oo. Kasi hindi ko alam yung whole story nila, sorry ah. Oo. Hindi ko sure kung hiwalay na ba or sila pa nun na nag-ano. Oo. Pero parang kinupal mo yung sarili mong lahi, gano'n. Okay. Kasi nga sabi ko nga, for sure, alam na ni Marilag na may girlfriend yan. Oo. So parang, violate mo yung, dinisrespect mo, kinupal mo yung sarili mong kauri. Pero ito rin na sa akin let's not forget, hindi lang babae may kasalanan dito. Oo yung naman. Yung lalaki din. Laging sinisisi talaga pag bihirang-bihira. Ang inaaway yung babae. Yung kabet, no? Pero yung lalaking nanloko, always gets away with it. Pero it is what it is. Yeah. Maybe, ganun talaga. Kasi may ano yan eh, dalawa yan eh. It's either alam na ng babae na may wife, may wife or may girlfriend or may something na yung lalaki. Or hindi pa alam ng babae na may something yung lalaki. Okay. Parang, syempre hindi naman pwedeng masisi yung, kasi pag hindi pa alam ng babae na may girlfriend or may wife na yung nag-hit on sa kanya, syempre ang lalaki ang sisisihin mo dyan. Ayan lang ang sisisihin mo dyan. Kasi magaling magsanungaling yung lalaki, magaling magtago yan. Hindi, wala pa akong asawa, wala pa akong girlfriend, wala yun, ganun. Pero pag alam na ng girl, na may wife, may girlfriend na yung lalaki na nag-hit on sa kanya pero pagpatuloy pa rin siyang nakikipag-usap doon. Doon mo na sisisihin ng ang girl din at ang boy. Alam mo na. Alam mo na. Hindi, tsaka for me babae ang nagsaset ng control talaga. Kung dissenting babae ka, sabihin na natin nag-hook up tayo. Pag sinabi mong stop, a decent guy will always stop. Gets mo? Yun ang ano. So, dyan pumapasok yung sinasabi kong wala namang mangyayari na hindi mo gusto. Ganun. So, what I mean by that is you guys set the brakes. Yeah. So, meaning, ang point ko ng tinutumbok dito, walang maloloko kung walang magpapaloko. Yeah. Walang F-boy na makakalusot. Kung alam mo ng F-boy, hindi mo pa, tinuloy mo pa. Kasi nga, sabi ko nga, we are very aware of things. It's just that kasi, kayong mga babae, yung sinasabi nyo, eto. Pero yung behavior nyo, taliwas. Karaniwan, ito, sabihin na natin. Parang kinakain mo lang sinasabi mo. Gusto ko yung nice guy. Gusto ko yung mabait, yung mamahalin ako. Pero kanino ka na in love? Doon sa bad boy na walang kwenta, tambay, manipulative, gaslighter. Di ba? Ganun. Yun. Di ba? Ang point ko doon, ang magkaiba. So ako, sinasabi ko nga sa anak kong lalaki, huwag ka makikinig sa sasabihin ng babae. Ang titingnan mo sa babae, yung behavior. Yeah. Hindi yung sinasabi niya. Di ba? Kasi yung laging, do you agree? Totoo? Do you agree? Okay. So parang laging ganun. Hindi siya, babae yan nagsiset ng breaks, ang lalaki, titigil yan. Ang lalaki, hindi mo maano, hunter yan eh. Ngangaso yan, magpurpuso yan. Pero babae ang, teka lang, ayoko. And then,
if you're a decent guy, by all means, you will stop. Yeah. Diba? Yeah. Alam mo yung ano. So, yun ang mga power din ng babae. Tsaka, for me, parang hindi mawawala ang cheater sa mundo. Hindi talaga. Hindi talaga. Actually, tinanggap ko na yan. Sabi ko sa sarili ko, mag-asawa man ako. Kaya sabi ko, dati ayoko magpakasal kasi lolokohin din naman ako niyan eh. Oo. Ganun ang mindset ko dati. Hindi, yun talaga maano mo. Totoo. Kasi yun ang mindset mo eh. Oo. Kasi nga, nasa utak ko, lahat ng lalaki nga manloloko. Which is Guess totoo what? naman. Totoo naman. Lahat ng lalaki, lolokohin ka. Hindi even. Hindi, lahat ng lalaki, marami akong nakilalang nanliligaw sa akin, nag-hit up sa akin, may asawa na. So, marami din akong nakikita and friends na may asawa na sila, may girlfriend pa sila, may chicks pa sila. Sabi Look at what you're thinking. Lahat ng lalaki manloloko. Look at what you're attracting. Diba? Ako. Mali ba tama? Manloloko. Because that's that's your frame of mind. Pero that's reality. Not really. That's reality. You create your reality. For me. Okay. You create your reality. You imagine your emotions. You imagine you create your reality. You control your reality. Kung ang utak mo, example, let's put it in pera. Utak mo, mahirap lang ako, hindi ako magkakapera. Guess what? Hindi ka talaga magkakapera. It will true. Yeah. It will come true. Yun nga yung naging mindset ko before. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ayoko magpakasal. Pero yung may mga na-heal ko na yon, yung face na gano'n na, meron pa rin lalaki na, meron pa rin lalaki, oo. That start na sabi ko, gusto kong magpakasal, humarap sa simbahan. Oo. Pero agree ako yun, sa agree ako sa karamihan. Karamihan ng lalaki ganito. Karamihan talaga ng lalaki may gano'n. Pero yung lahat, hindi naman. Karamihan lang naman. Hindi. That's the thinking ko kasi before. Na. Kasi sa dami ko nga nakakasalamuha na lalaki, like friends or friends of friends or friends of my exes na nakilala ko somewhere, tas na tamang chika, tamang story sila. Parang ano sa akin na, lahat ng lalaki manloloko pala talaga. Pero yung ngayon na nag-heal ako about doon, sabi ko, hindi naman karamihan lang siguro. Sa dami-dami ba ng lalaki sa mundo? Think mo lahat manloloko. Syempre exactly. meron pa rin at meron pa rin dyan. Meron. Kahit onti na lang, meron pa rin. Hindi mo lang napapansin or hindi mo pa siya na-attract kasi ikaw mismo, yan yung utak mo, yan yung mga kailangan mong i-heal about you. Pero there's always and same as sa babae. Ayun. Ganun din. So ako, lesson siguro dito, there's always two sides for a story. Diba? Tapos, hindi naman natin alam, hindi porket wag nating ibase sa itsura. Although alam ko mahirap. Wag natin i-base sa social media. Kasi, kung ano lang yung pinost nila doon, ayun lang naman yung alam natin eh. Tsaka mahirap mag-judge. Don't judge if you're not a judge. Di ba? Pero kailangan pala judger ka, no? Mahirap mag-judge. Kasi, hindi tayo yung nasa sitwasyon ng tao. Oo. So, may nabasa nga ako, nabasa akong book na mahirap mag-judge ng tao if hindi ka pa nakaka-step foot sa life nila. Ayun yung lagi sa basa. Tsaka pag ang ginajudge mong tao, sabi nga ni Jesus Christ, di ba? When you judge yourself. Yeah. You're not judging the person, you're judging yourself. Kasi ganun ka din. Di ba? Mahirap mag-judge kasi mahirap mag-judge ng kahit anong person kasi hindi ka naman naging lalaki, hindi ka naman naging babae, hindi ka naman naging bakla, hindi ka naman naging tomboy para i-judge sila ang bawat buhay ng exactly. Tsaka hanggat hindi ikaw yung nandun sa posisyon na yun. Pero who are we, malay nyo nga naman, yung iniwan hindi niya na ganun kamahal. Mas nahanap niya happiness dito kahit may nabasa ako sa libro, kung ano yung nakasakit sa'yo, ayun din yung doon ka din magiging masaya. Oo. Di ko, nakalimutan ko na, sorry, yung full details. Pero yung line lang na yun na tumatak na, kung what makes you hurt, makes you happy. Yun. Tapos yung babae naman, tanggapin mo na hindi kayo para sa isa't isa. And then you are for something better also. I feel that. You're meant for something better. Kasi
ang ganda yan, single. It's the time to discover yourself. It's the time to create new hobbies. It's the time na you connect with more friends. And then eventually... As a girl na nasa point na ako nun na sinasabi ni Tio na pag tinanggal mo nga, pag single ka, mas maraming opportunities madidiscover. Yes. So, yun, explore mo na yun. Let it go. Let them go. Wish them well. Let them be happy. Bye-bye. Diba? Huwag naman kayong judger sa mga, wag basihan ng itsura. Hindi yun na nagdi-dictate. Diba? Pero, kanya-kanya yan. Pero ako, itsura sa akin. Itsura muna bago Anyway, so, maraming salamat sa mga nanood nitong podcast. Cheska, may gusto ka ba i-promote? Please subscribe on my YouTube channel, Cheska Balino Vlogs, and my Facebook page, Cheska Balino Vlogs. Follow and like. Yan. Pati Insta mo, no? Instagram, Cheska Balino. Facebook, Cheska Balino. TikTok, Cheska Balino. Tsaka may announce din kami. Soon may exciting na lalabas sa TV yan. Sabihin na lang namin pagka Wish, I manifest. Yan. Mangyayari yan. Mangyayari naman kasi I feel it. Sure. Yeah. Sure yan. Kung gusto nyo nga pala yung mga ganitong content ko, mag-subscribe kayo dito sa channel ko. Follow me on Spotify. At syempre, rate nyo na rin yung podcast. Maraming salamat sa Triton Entertainment, Triton Studios. At syempre, sa nag-supply ng pagkain natin ngayon, napakasarap na Arabic cuisine. Siyempre, itong shawarma nila, maraming salamat. Ang sarap nung kabsa rice nila. Talagang, kasi ito, OFW mga may-ari. Galing galing sila, wow. Kaya pala galing Qatar. Specialty na nila yung shawarma. Si authentic, Jay. Tsaka si Jamie. Wow. Sila, nagtatabaho sila sa Qatar, so binigay sa kanila yung recipe nung natikman ko kasi galing akong Dubai. Natikman ko siya, parang wow. Ang sarap nung talagang lasa na pareha. So maraming salamat. Authentic talaga na shawarma. Shawarma nila, andyan yan sa may Visayas Avenue. Maraming salamat. At syempre, yung pabango ko, Picotin. Ayan. Yung Picotin perfume, yan. Picotin. Available na siya. Ko yung FB page. Ilalagay ko yung link down below. Doon kayo makaka-order. At sana, bango, no? Mabango ba? Mabango, sobra. Sobrang bango. Ayan. Walang yan. Hindi dahil friends tayo. Promise? Promise. Yan. Mabango talaga. Ay. Oh, yeah. Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. Got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling.